Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Kampo ng Marcos at Duterte, mainit na sagutan matapos ang matinding pasabog na dawit sa droga ang pamilya Duterte at matapos din magkalat ni Robin Padilla sa Senado. Abay heto, to the rescue ang isang senador. Ayon kay Senador Bato, pinag-iinitan talaga ng gobyerno ni Marcos ang mga Duterte at kasama dyan ang Kongreso na tinawag na sipsip at sinabihan pang oportunista. Kaya naman, sagot ni Congressman Acop sa birada ni Bato, siya ang tunay na oportunista at tuta ng mga Duterte. Buwelta naman ng kilalang broadcaster at Marcos supporter sa dalawang senador na maka-Duterte. Sinasabi ni Bato de la Rosa, ulitin natin, oportunista raw ang mga congressman. Dati raw sumusuporta kay Duterte. Ngayon daw, bakit hindi na? Tapos na po ang term ni Duterte. 6 na taon na tayong pinagmumura niyan. Gusto mo yung mga congressman, Duterte pa rin? Pinagmumura nga niya ang mga congressman eh. Sinabi nga niyang korap ang mga congressman. Wala daw yung mga congressman. Nilait-lait ng mga congressman. Hindi ka nagsalita, Senador Bato de la Rosa. Gusto mo tanggapin pa rin ng mga congressman ang mga batikos ni Duterte? Hindi pwede yun. Iba na ang gobyerno ngayon. Hindi ibig sabihin, si Duterte naging presidente, habang buhay siyang susuportahan ng politiko at ng taong bayan, hindi na. Sobra na, tama na. Tapos na ang term niya. Lahat ng masasama ginawa ni Duterte laban kay Pangulo. Paano naman siya re-respeto ng Kongreso na kaalyado ngayon ng gobyerno? Tapos na ang term ni Duterte, hindi mo ba alam yon, Senador Bato? Bakit sasabihin mong oportunista yung mga congressman? Kalokohan yun. Kaya itong ginagawa ni Bato na paninira sa mga congressman, siya ang damage dito. Gusto mo kakampihan pa rin yung mura ng mura sa kay Pangulong Marcos? Yung nagsasabi ng bangag kay Pangulong Marcos, wala namang pagpapatunay. Ano yon? Nako, Senador de la Rosa, malamang, inuulit ko. Hindi ka na maging senador ulit. Ako, ito pa isang topic talaga itong ating mga senador. Nakakapanghina. Akalain mo pa naman, sexual rights, pinaglalaban ni Senador Robin Padilla. Controversial po yan. Grabe talaga. Tinamaan ka naman ng buhay ni Robin Padilla. Kakahiya ka, senador ka ng Republika. Ang pinag-uusapan sa buong bansa, napakatitindi ng mga isyo. Ang ipinaglalaban mo, sexual right mo. My goodness. Hirit naman ni Bato sa mga pahayag ng Kamara. Alam ni General Acop yan, alam ni Congressman Acop yan na nag-playbook ako. I can take and take. I can survive. I will survive, sir. Whatever dirty words you are going to throw at me, I believe in myself that I can survive. Hindi ako magre-react kung anong sinasabi mo dyan. Kasi mataas yung respeto ko sa iyo, sir. General Acop, sir. Mataas yung respeto ko. Yung committee, yung Quadcom, wala pa akong masasabi against the Quadcom dahil they're doing their job. Isa lang committee dyan ang aking hindi nagugustuhan. Hindi ko lang gustuhan yung pag-imbestiga about the alleged AJK ng war on drugs. Pabalik-balik na lang yan eh. Sirang plaka na investigasyon. Hindi rin napigilan ng isang maka-Duterte at ang mainit ngayon na tinatawag na protektor ng Pogo. Well, alam niyo naman po, nabiyak ng unit team. At ngayon po, parang meron na talagang enkwentro sa panig ng Marcos at ng Duterte. Dahil sa parte ng mga Marcos, anong ginagawa nila sa mga Duterte? Unang-una, nandyan yung planong i-impeach si Inday Sara. Nandyan yung planong ipakulong si Inday Sara at si Presidente Duterte. At yung mga naging general na naging loyal kay Presidente Duterte, kasama na nga si Bato de la Rosa. Nandyan yung sa akin. Yung paninira sa akin at yung sinasabi na ako daw ay guilty ng syndicated human trafficking, human trafficking ko, no? Excuse me, no? At siyempre, nandyan din ngayon yung paratang ng droga laban kay Congressman Pulong at saka kay Attorney Mans Carpio ng asawa ni VP Sara. So ano pong malinaw? Ang malinaw po talaga, hilit na pinakukulong, hindi lang sinisira ng Marcos administration ang mga Duterte. Yan ay kung mananaig ang mga Marcos. Kung mananaig naman ang Duterte, abay siyempre, mauupo bilang presidente VP Sara. Posible na makakulong ang mga Marcoses, hindi lang po dahil sa pinagbabawal na droga, kundi na rin siguro doon sa korupsyon at lantaran na smuggling. At siyempre, tanggal ang speaker, palit ng speaker of the House, pati po siguro ang Senado mapapalitan. Alam niyo naman kasi talagang merong basbasbo ang mga opisyalis ngayon ng Senado ng ating Malacanang. Narito naman ang number 1 senador na nagpakitang gilas nga ba o muli na namang nagkalat sa Senado. Mr. Richard Cruz, kamusta po kayo? Na high blood daw po kayo?
Ay, hindi po. Nagkaroon na po ako ng gastrointestinal bleeding. Yes po. Po. Sir Richard, hindi po kami husgado ha. Huwag po kayong masyadong ma-stress o ano lang po ito. Kailangan lang po tayo makagawa ng mga batas. At kayo po ay nakakatulong dito sa mga ganap na to. At ano po kayo? Relax lang. Ano po ito? Para po to sa bayan. Yun na lang po ang isipin ninyo. Nakakatulong tayo sa bayan. Opo. May gusto po kayong sabihin. May gusto po kayo. Sabi lang, Gerard, may gusto po ba kayong sabihin, Sir Richard? Wala na po. Opo. Okay, Sir Gerard. Mr. Chairman, gusto ko Sir pong Santos, opo. magpasalamat po sa Senate Committee po sa pagkakataon pong ito. At ayun po kanina po, isa rin po sa mga dahilan kung bakit din po ako nandito. Ayun, na-invite po ako. Salamat po. At gusto ko pong mag-shed light and bukasan din tayong stigma dito po sa ganito pong mga kaso. Kasi po talagang yun nga, nabanggit nga ni Sandro, talagang nakakahiya po talaga na magsalita about yung mga ganitong klaseng cases. Kaya po ako inabot nga po ako ng 5 years bukod sa, yun nga po, wala po akong pedigree. Ako po ay baguhan nung po sa showbiz. So wala po talaga akong lakas ng loob para magsalita. So ako po gusto ko pong magsilbing example po sa lahat na huwag po silang matakot ngayon dahil ngayon po may boses na po ang lahat ng tao. Ayun po at ayun po sa on the part naman po ng GMA ay yun po magkaroon po ng safeguard pa, mas magkaroon pa po ng mga policies na talagang para mas maprotektahan po at lalo na po sa mid-level dahil po pwede po talagang balikan kapag may nireklamo ka po. Yung reklamo niyo po, yung mga kasamahan niya po dyan, yung mga kaibigan niya ay talagang ano ka rin po, babalikan ka rin po nila. So yun po, sana po may makreate din po na policy and wala po sa ganun po. Again po, maraming salamat po Senator Robin, salamat po sa pagkakataon pong ito. Isang tanong lang po sa GMA, boss. Si Mr. Gerald, nawalan daw ng trabaho sa GMA. Pwede ba natin bigyan ng trabaho? Alam kong hindi naman yung desisyon yan, pero pwede bang ano naman? Mr. Chair, yun nga yung sasabihin ko, we don't have a say on the matter. Pero baka napanood naman ng mga boss yung statement nyo, Mr. Chair. Tingnan natin, Mr. Chair. Maraming salamat po. Isang tanong na lang po ako kasi Ma'am Attorney Nancy G. Lozano, lagi pong nababanggit na meron tayong mga batas at meron tayong mga code na talagang hindi na pakinabang ngayon. Katulad daw po ng ating revised penal code. Naniniwala po ba kayo na obsolete na ito? Sir, yes po. Actually po, since 2011, the Department of Justice has been doing activities or initiatives to revise and update the revised penal code. So the DOJ created a criminal code committee in as early as 2013, I think, and then in 2014 we come up with a revised or parang in-overhaul niya po yung revised penal code by incorporating yung mga bagong laws. So there was a bill filed at the House of Representatives in 2011 and I think in 2017 po. And dito naman po sa Senate, meron pong na-file in 2016. It was filed by then Senator De Lima. But because there were two, yung version po ng sa House and sa Senate, magkaiba. So right now po the DOJ has created again or ni-revive po yung committee to consolidate po yung dalawang bill para po when we filed it sa House tsaka sa Senate po maayos na siya and also ma-update na rin ulit because from 2014, 2017 and 2023 po. So marami na pong kailangan i-update. So yun pong ginagawa po ng DOJ. Thank you po.
Ma'am, napakahalaga po kasi nito. Tama po kayo, no? Kasi dito nakabase tayo eh. Ang batas natin dito nakabase. So makipag-coordinate po kami sa inyo. Sana, inshallah, hopefully, dito po sa ating panahon, mabago na po natin to, inshallah. Yes po. Thank you, sir. Maraming salamat po. Kung wala na pong magsasalita, pwede na po tayo sigurong mamahinay. Meron lang akong advice kasi maraming tumatawag sa atin na ang sinasabi, bakit daw natin parang pinag-iinitan ang Channel 7? Hindi po nangyayari yun. No? Wala po kaming pinag-iinitan dito sa Senado. Opo, at katunayan, kanina pa po naririnig nyo naman yung si Senator Jinggoy na lagi niyang sinasabi na umaaksyon ang GMA7. At bakit daw nawala yung Channel 2? Bakit daw hindi na raw natin tinawag? Meron naman daw din kaso naman din daw sa Channel 2 na yung po kasing kaso na Gretchen Pulido na nasa ano na po yun, nasa court. Kaya mas minatamis po natin, nakausap po natin si Attorney Lorna Kapunan na pinag-usapan po namin talaga na huwag na munang pag-usapan dito. Okay, meron pa pong isa, yung sa Channel 5, na sinasabi nila na ito daw po ay pinag-usapan na sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Pero tinatanong din po ng tao, ba't hindi natin pinapatawag dito? Kaya po sana, Ma'am Miss Bernadine Mahinay, kung meron po tayong paraan na mapatawag din yung TV5, tsaka yung sinasabing biktima, makipagtulungan po tayo sa office ni Senator Raffy Tulfo. Inuulit ko po, mga mahal kong kababayan na nanonood at nandito, hindi po kami korte. Wala po kaming na magsabi kung sino ang guilty dito. Kami po nandito para gumawa ng batas, para tanungin po ang mga taong nandito, ang ating mga resource speaker, kung ano po ang pwede nilang ma-contribute sa atin. At mula po sa kanilang contribution, tayo po ay gagawa ng mga batas. Kung ngayon man po ay nakasaksi po kayo ng meron pong contempt, hindi po ibig sabihin na guilty na po si Mr. Jojo Nunes. Nagkataon lang po na sa amin pong aid of legislation, meron po siyang ayaw sagutin. Pero kapag yan po ay nasagot na niya, sigurado naman po ako na magkakaroon muli ng motion na siya ay palabasin o tanggalin ang kanyang contempt. Kung mga kababayan, huwag po tayo masyado mapaghusga dito sa usapin na ito dahil hindi po ito husgado. Ang mga nandito po ay tumutulong uli. Si Sir Nino Mulak, si Sir Sandro, ang NBI, si Attorney Topacio, si Gerald, si Mr. Jojo Nunes, si Mr. Richard Cruz, ang GMA, representative ng GMA, ang DOJ, wala po ditong nagsasabi na meron ng may kasalanan. Opo, ito po, lahat nito para makagawa po tayo ng batas. At katulad po ng sinabi ni Ma'am Nancy Luzano, meron na po tayo mga obsolete na mga codes at mga batas na kailangan na po nating ayusin. Yun lamang po, maraming salamat po.